Kumusta po kayo, mga minamahal naming taga-subaybay? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayo naroroon sa mundo. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pamilya at pagmamahal. Sabi nila, ang pamilya ay dugo. Pero paano kung ang tunay na kanlungan ay hindi matatagpuan sa kaparehong dugo, kundi sa isang pusong handang mag-alay ng lahat para sa'yo, kahit pa sa gitna ng pinakamatinding panganib? Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda del Mar ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mabigat at kalawangin na tunog. Para kay Luningning Rosales, ang tunog na yon ay parang isang malalim na buntong hininga, isang pagtanggap na may kasamang babala. Mahigpit ang kapit niya sa kanyang luma, ngunit malinis na bag. Sa loob nito'y nakatago ang lahat ng pag-asa ng kanyang pamilya sa Baryo Mahilom. Wow! Mahinang bulong niya sa sarili habang ang sinasakyan nilang service van ay gumapang papasok sa malawak na lupain. Ang Hacienda del Mar ay hindi isang simpleng bahay. Isa itong palasyo. Ang damuhan ay perpektong gupit na parang isang malawak na berdeng karpet. Ang mga halaman ay nakahanay na parang mga sundalo. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may kakaibang lamig at katahimikan sa paligid. Walang maririnig na huni ng ibon, walang tawanan ng mga bata. Ang hangin mismo ay tila mabigat. Sumalubong sa kanya ang isang babaeng may edad na, si Manang Gunita, ang pinuno ng mga kasambahay. Tipid ang ngiti nito at may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ikaw na ba si Luningning? Sumunod ka sa akin. Hinihintay ka na ni Senyora Dayang. Habang naglalakad sila sa loob ng mansyon, lalong naramdaman ni Ning ang panlalamig. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang, ngunit walang init. Ang mga pader ay napupuno ng mga mamahaling pinta, ngunit ang mga mukha sa larawan ay tila malulungkot. Ito ang magiging bago niyang mundo. Isang paraisong walang init, walang buhay. Nandito na tayo, sabi ni Manang Gunita sa harap ng isang malaking pinto. Huminga ng malalim sining bago sila pumasok. Sa loob ng malawak na silid-aklatan, sa likod ng isang bintanang salamin na tanawang hardin, may isang batang lalaki na nakatayo. Nakatago ito sa likod ng makapal na kurtina. Tanging ang maliit niyang ulo at mga mata ang sumisilip. Siya si Kislap Monteclaro, ang batang aalagaan niya. Dahan-dahang lumapit si Ning. "Hi!" Mahina niyang bati na may kasamang pinakamatamis niyang nangiti. "Ako si Yayaning mo." Hindi sumagot ang bata. Lalo lang itong nagtago. Nakita ni Ning ang takot sa mga mata nito. Isang takot na hindi nararapat para sa isang batang sing-edad niya. Imbes na pilitin, umupo si Ning sa sahig. Ilang talampakan ang layo mula sa bata. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na ibong gawa sa kahoy. Isang pasalubong na siya mismo ang gumawa. "Ginawa ko to para sa'yo," sabi niya, habang inilalagay ang laruan sa sahig sa pagitan nila. Gusto niya raw makipagkaibigan. Ilang sandali ng katahimikan. Unti-unti, isang maliit na kamay ang lumabas mula sa kurtina at marahang kinuha ang ibong kahoy. Nakita ni Ning ang bahagyang pag-angat ng sulok ng labi ng bata. Sa wakas, isang maliit na kislap sa madilim na silid. Ngunit ang munting sandali ng pag-asa ay biglang pinutol ng isang matalim at malamig na boses. "Anong ginagawa mo sa sahig, Binibini?" Napalingon si Ning. Nakatayo sa may pintuan si Senyora Dayang Soliman. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok nito. Suot ang isang mamahaling bestida na walang bahid ng anumang lukot. Ngunit ang kanyang muka ay kasing tigas at kasing lamig ng marmol na sahig. Mabilis na itinago ni Kislap ang laruan sa kanyang likod at bumalik sa pagkakatayo sa likod ng kurtina, nanginginig. "Narito ang mga patakaran sa Hacienda del Mar," sabi ni Dayang habang lumalakad palapit. Hindi man lang tinitingnan ng bata. Ang bawat salita niya
ay parang isang utos na hindi maaaring suwayin. Una, narito ka para magtrabaho, hindi para makipaglaro. Pangalawa, ang lahat ng desisyon tungkol kay Kislap ay dadaan sa akin. Pangatlo, huwag kang magkakamaling bigyan siya ng kahit anong bagay na hindi ko aprobado. Ang huling salita ay may diin, habang ang mga mata ni Dayang ay nakatutok sa kamay ni Kislap na nagtatago ng laruan. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakakakabang karansan ni Luningning. Si Dayang ang nasa kabisera ng mahabang lamesa, si Kislap sa kanyang kanan, at si Ning sa tabi ng bata. Isang maliit na pagkakamali lang ni Kislap, ang aksidenteng pagkatapon ng kaunting tubig sa mantel, ay nagdulot ng isang matalim na titig mula kay Dayang. Walang ingat, sabi ni Dayang, sapat na para marinig nilang lahat. Nakita ni Ning kung paano napayuko ang bata, kung paano nanginig ang mga balikat nito. Gustong-gusto niyang hawakan ang kamay ni Kislap at sabihing, okay lang yan, pero alam niyang magpapalala lang ito ng sitwasyon. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan ni Ning si Kislap na maghanda para matulog, pumasok si Dayang sa kwarto. Hindi nagsalita, lumapit ito kay Kislap at inilahad ang palad. Ibigay mo sa akin, utos niya. Nanginginig na inabot ni Kislap ang ibong kahoy. Kinuha ito ni Dayang. Tiningnan na para bang isa itong basura. Saka walang emosyong naglakad patungo sa isang lumang pugon na hindi na ginagamit sa sulok ng kwarto. Binuksan niya ang pinto nito at walang seremonyang inihagis ang laruan sa madilim na loob. Dito sa hasyenda, sabi ni Dayang, habang nakatingin ng diretso kay Luningning, ang bawat salita ay parang yelo. Ako lang ang nagbibigay ng regalo. Tandaan mo yan. Isinara niya ang pinto ng pugon, kasabay ng pagsasara ng anumang init at pag-asa na nagsisimula pa lang sanang maramdaman ni Luningning. Naiwan siyang nakatayo roon, katabi ang isang batang tahimik na lumuluha, sa loob ng isang paraisong napakalamig. Lumipas ang mga araw sa Hacienda del Mar na parang mabagal na agos ng isang malamig na ilog. Para kay Luningning, ang bawat umaga ay isang paghahanda para sa isang tahimik na digmaan. Isang digmaan ng pasensya laban sa matalas na titig at masasamang salita ni Dayang Soliman. Ngunit sa gitna ng panlalamig na yon, natuklasan ni Ning na may mga munting islang pwedeng pagtaguan, mga sandaling nakaw na puno ng init. Ang mga sandaling iyon ay dumarating tuwing umaalis si Dayang para sa kanyang mga sosyal na lakad. Sa mga oras na yon, ang mabigat na katahimikan ng mansyon ay napapalitan ng isang magaan na kalayaan. At sa kalayaang yon, dahan-dahan, natutunan ni Luningning na dukutin ang mga ngiting matagal nang itinago ni Kislap. Isang hapon, habang abala si Dayang sa isang charity event sa syudad, nagyaya si Ning na maglaro. Gawa tayo ng bahay-bahayan, bulong niya kay Kislap, na para bang isa itong malaking sikreto. Kumuha sila ng mga kumot mula sa linen closet, mga kumot na amoy araw at sabon, hindi amoy ng mamahaling pabango na bumabalot sa buong hasyenda. Sa sala, sa pagitan ng dalawang malalaking sofa, itinayo nila ang kanilang munting kaharian. Sa loob ng kanilang fauday, sa ilalim ng maninipis na kumot, nagbasa si Ning ng mga kwentong pambata. Doon, sa unang pagkakataon, narinig niyang tumawa si Kislap, isang mahinang tawa, halos isang bulong. Ngunit para kay Ning, iyon ang pinakamagandang musikang narinig niya sa loob ng mansyon. Sa kanilang mga lihim na paglalaro, naging mas malapit sila sa isa't isa. Ngunit kasabay nito, mas nakikita ni Ning ang mga anino sa hasyenda. Isang araw, napadpad sila sa isang pasilyo sa kanlurang bahagi ng mansyon, isang lugar na tila hindi dinadaanan ng sinuman. Sa dulo nito ay may isang pinto
Sinubukan itong buksan ni Kislap, ngunit nakakandado ito. Ano pong nasa loob niyan, Yayaning? Tanong ng bata. Hindi ko alam, Kislap. Bago pa man sila makaalis, dumating si Manang Gunita. Nakita ng matanda ang kuryosidad sa kanilang mga mata. Sa halip na magalit, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Kinuha niya ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Saglit lang kayo, mahina niyang sabi. Ang silid ay parang isang larawan mula sa nakaraan. Ang lahat ng gamit ay natatakpan ng puting tela. Ang hangin ay amoy lavender at alikabok. Sa ibabaw ng isang mesa, may isang picture frame na nakatayo. Larawan ng isang napakagandang babae na may matamis na ngiti, karga-karga, ang isang sanggol na walang iba kundi si Kislap. Ang mama mo, bulong ni Ning. Lumapit si Kislap at marahang hinaplos ang salamin ng larawan. Walang luhang pumatak, tanging isang malalim na pangungulila ang mababasa sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Ning ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito pala ang puso ng hasyenda, isang pusong matagal nang tumigil sa pagtibok. Ang pagbabalik ni Kaylan Monteclaro ay kasing bilis at kasing lakas ng ugong ng helicopter na lumapag sa hilipad ng hasyenda. Mula sa bintana, pinanood ni Ning at Kislap ang pagbaba ng amo ng mansyon. Matangkad, makisig, at may awitoridad sa bawat galaw. Ngunit ang kanyang muka ay walang emosyon, parang isang maskarang bakal. Pumasok siya sa loob, dala ang kanyang leather briefcase na tila ba dala rin niya ang bigat ng buong korporasyon sa kanyang mga balikat. Lumapit si Kislap, may munting pag-asa sa kanyang mga mata. Papa, bati ng bata. Tumango lang si Kaylan, ang tingin ay nasa teleponong hawak. Kumusta ang pag-aaral mo? Iyon lang ang tanong niya, bago bahagyang ginulo ang buhok ng anak. Pagkatapos noon, naglakad na siya palayo habang may kausap sa telepono tungkol sa stocks at mergers. Nakita ni Ning ang mabilis na paglaho ng Kislap sa mga mata ng bata, na para bang isang kandilang hinipan ng malamig na hangin. Biglang lumitaw si Dayang na kanina pa naghihintay. Ang kanyang boses ay naging matamis na parang pulot. Mahal, mabutit nakabalik ka na. Pagod ka ba? Si Kislap, naging napakabait niya habang wala ka. Ngunit habang nagsasalita siya, napansin ni Ning na ang ngiti ni Dayang ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang mga ito'y nanatiling malamig at mapanuri, lalo na nang dumapo ang tingin niya kay Ning. Nang gabing iyon, habang nag-aayos si Ning sa kusina, palihim siyang nilapitan ni Manang Gunita. May inabot itong isang maliit na supot ng papel. Sa loob ay may ilang piraso ng bagong lutong cookies. Para sa'yo, bulong ng matanda. Alam kong hindi madali ang trabaho mo. Salamat po, Manang, sagot ni Ning. Nagpapasalamat sa munting kabaitan. Bago umalis si Manang Gunita, huminto ito at lumingon. Hija, sabi niya sa napakahinang boses, mag-ingat ka. At higit sa lahat, ingatan mo ang bata. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kaba sa dibdib ni Luningning. Kinagabihan, habang pinapatulog niya si Kislap, may napansin si Ning sa ilalim ng kama ng bata. Isang bagay na bahagyang nakausli mula sa isang kahon ng mga lumang laruan. Hinila niya ito, isang luma at basag na tablet, at sa kabila ng itsura nito, tila gumagana pa. Ang presensya ni Kaylan Monteclaro sa hasyenda ay nagdala ng isang panibagong uri ng tensyon. Ang dating lamig ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan, kung saan ang bawat galaw, bawat salita ay tila tinitimbang. Sa harap ng kanyang asawa, si Dayang ay ang perpektong may bahay at madrasta, maalalahanin, mahinahon, at puno ng pagmamahal. Ngunit para kay Luningning, ang pag-arte ni Dayang ay parang isang manipis na yelo sa ibabaw ng isang malalim at madilim na lawa. Alam niyang anumang oras ay maaari itong mabasag. At ang pagbasag na yon ay nangyari sa isang tanghalian
Nakaupo silang apat sa hapagkainan. Si Kaylan, na abala sa pagbabasa ng mga email sa kanyang tablet. Si Dayang, na naglalagay ng pagkain sa plato ng asawa. Si Kislap, na tahimik na kumakain. At si Luningning na nakatayo sa likod ng bata, handang umalalay. Ang inihain ay kare-kare. Ang paborito raw ni Kaylan. "Tikman mo ito, anak," sabi ni Dayang kay Kislap, na may ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Pinakiusapan ko ang ating kusinera na gawin itong espesyal para sa'yo." Sinunod naman ng bata. Ngunit ilang sandali lamang matapos isubo ang unang kutsara, nagsimulang mamula ang balat sa paligid ng bibig ni Kislap. Maya-maya'y umubo siya at ang kanyang paghinga ay tila bumigat. Agad na napansin ito ni Ning. "Kislap, ayos ka lang?" Doon nagsimula ang kaguluhan. Itinabi ni Kaylan ang kanyang tablet. Ang muka'y nag-aalala. Ngunit si Dayang ang unang kumilos. "Diyos ko, Kislap!" Sigaw niya na may perpektong halo ng pagkatakot at galit. Agad niyang niyakap ang bata. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang sibat na nakatutok kay Luningning. "Anong ginawa mo? Alam mo namang may allergy ang bata sa mani." Ang accusation ay mabilis at malakas. Sapat na para marinig ng ibang mga kasambahay na nasa malapit. Nagulat si Luningning, hindi lamang sa bintang kundi sa kasinungalingan nito. "Pero senyora," simula niya, "wala po sa listahan ng mga bawal sa kanya ang mani." At ano? Putol ni Dayang. Ang boses ay tumataas. "Pababayaan mo lang siya? Tingnan mo ang ginawa ng kapabayaan mo. Hindi ka ba nakikinig sa mga bilin ko?" Sa isang iglap, lahat ng mata ay nasa kay Luningning. Nakita niya ang paghuhusga, ang pagdududa. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dati, sa ganitong sitwasyon, yayakapin na niya ang takot at tatahimik na lamang. Ngunit nang makita niya ang namumutlang mukha ni Kislap, na takot hindi dahil sa allergy, kundi dahil sa sigaw ni Dayang, may nagbago sa loob niya. Ang takot ay napalitan ng isang kakaibang tapang. Huminga siya ng malalim. Sa isang boses na kalmado, ngunit matatag, sinagot niya si Dayang. "Senyora, kahapon po ay personal ninyong kinausap si Chef Linda. Narinig ko po mismo nang sabihin ninyo na lagyan ng dinurog na mani ang sarsa ng kare-kare para mas maging malasa." Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa sa sigaw ni Dayang. Maging si Kaylan ay natigilan at napatingin kay Dayang na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ang maskara ni Dayang ay nag-umpisang magkaroon ng lamat. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi na niya napigilan ang sarili. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Luningning. Naramdaman ni Ning ang hapdi. Ang init na gumapang sa kanyang mukha. Narinig niya ang mahinang pagsinghap ng mga ibang kasambahay. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya yumuko. Sa halip, tiningnan niya ng diretso si Dayang sa mga mata. "Kahit ano pa pong gawin ninyo sa akin," sabi ni Luningning, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi ako aalis hanggat kailangan ako ni Kislap. Iyon ang unang paglaban. Hindi ito sigawan. Hindi ito sakitan. Ito ay isang pagtindig, isang deklarasyon na hindi na siya isang anino na kayang tapak-tapakan." Ang mukha ni Dayang ay nagbago. Ang galit ay napalitan ng isang malamig at nakakakilabot na ngiti. "Kung ganon," bulong niya, "sapat lang para marinig ni Ning. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ito." Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Kislap na mahigpit ang yakap sa kanya, nakaramdam si Luningning ng pangangailangang makalanghap ng hangin sa labas. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader ng mansyon. Naglakad siya patungo sa garahe kung saan nakaparada ang kanyang luma ngunit maaasahang bisikleta, ang tanging koneksyon niya sa labas ng mundo, ang tanging sasakyan niya kung sakaling kailanganin niyang umuwi sa baryo Mahilom. Ngunit pagdating niya roon,
Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, nakita niya ito. Ang dalawang gulong ng kanyang bisikleta ay puwat. Nang yumuko siya para tingnan, nakita niya ang malinis na hiwa sa bawat isa. Isang hiwang sinadya. Noon niya naintindihan, hindi na lang siya isang kasambahay sa hasyenda. Isa na siyang bilanggo. Ang mga pinutol na gulong ng bisikleta ay hindi lang sumira sa kanyang transportasyon. Pinutol din nito ang kanyang huling hibla ng kalayaan. Bawat sulok ng Hacienda del Mar ay naging pader ng isang magarang kulungan. Dahil dito, ang maliit na mundo ni Luningning ay lalong lumiit hanggang sa ito'y naging kasinlaki na lang ng mundong ginagalawan ni Kislap. Ang kanilang pagsasama ay hindi na lamang trabaho. Ito'y naging isang alyansa laban sa kalungkutan at takot na bumabalot sa mansyon. Dahil hindi na makalabas, mas marami silang oras sa loob ng silid-aralan at sa hardin. At sa mga oras na yon, ang lumang tablet na natagpuan ni Ning sa ilalim ng kama ay naging kanilang lihim na bintana sa ibang mundo. Isang gabi, matapos niyang mahanap ang isang lumang charger sa isang kahon, sinubukan niyang buhayin ang aparato. Nang magliwanag ang basag na screen, isang mundo ng alaala ang bumungad sa kanila. Ang tablet ay puno ng mga litrato at maiikling video. Hindi ito mga larawang formal na nakasabit sa pader ng mansyon. Ito'y mga larawang nakaw, mga sandaling puno ng totoong buhay. Mga video ng isang pamilyang naliligo sa sikat ng araw sa dalampasigan, naghahabulan sa buhangin. Ang halakhak ng isang kailan na hindi pa nababalot ng anino ng kalungkutan, ang malambing na boses ng kanyang yumaong asawa habang tinatawag ang pangalan ni Kislap. "Tingnan mo, Yaya Ning!" Bulong ni Kislap. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa screen, sa mukha ng kanyang ina. "Ang ganda ni Mama." Sa isang video, kinakantahan ng ina si Kislap ng isang uyayi. Habang pinapanood nila ito, nakita ni Ning ang ngiti sa mga labi ni Kislap. Isang ngiting totoo, hindi pilit. Isang ngiting hindi pa niya kailanman nakikita mula nang tumapak siya sa hasyenda. Ang mga alaala sa tablet, ang tanging yaman ng bata, ang tanging patunay na minsan, ang Hacienda del Mar ay naging isang tunay na tahanan. "May ipapakita pa ako sa iyo, Yaya," sabi ni Kislap. Ang boses ay puno ng excitement na ngayon lang narinig ni Ning. Ikinumpas niya ang kanyang maliliit na daliri sa screen. Binuksan ang isang simpleng application na may icon ng isang Crayola. Isang puting canvas ang bumungad sa kanila. "Ito ang paborito naming laro ni Mama," kwento ng bata. "Ang tawag namin dito ay secret code." Mayroong kuryosidad na naramdaman si Luningning. Hinayaan niyang magpatuloy ang bata. Gamit ang kanyang daliri, gumuhit si Kislap ng 3 simpleng hugis. Una, isang bilog na may mga guhit sa paligid, isang araw. Sumunod, mga pakurbang linya na magkakapatong, mga alon. At panghuli, isang bituin na may 5 dulo. Araw, alon, bituin. Sabi ni Mama, ito raw ang password natin papuntang langit. Inosenteng sabi ni Kislap. Kapag sobra ko na daw siyang namimiss, i-drawing ko lang ito. Malalaman daw niya agad na tinatawag ko siya. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Ning. Isang eksena mula sa isa sa mga video na napanood nila kanina. Ang yumaong ina ni Kislap nakaupo sa damuhan habang ginuguhit sa hangin ang parehong mga hugis para sa kanyang anak. Araw, alon, bituin. Ang ating lihim, mahal ko. Ang simpleng laro ay isa palang pangako. Isang paraan para manatiling buhay ang koneksyon ng mag-ina kahit sa kabilang buhay. "Gusto mong subukan, Yaya?" Alok ni Kislap. Ngumiti si Ning at sinubukan. Ginaya niya ang mga guhit ng bata. Ngunit nang matapos niya, walang nangyari. Ngumiti lang si Kislap. "Ako lang ang nakakaalam ng tamang itsura kasi si Mama ang nagturo sa akin." Muling iginuhit ng bata ang 3 simbolo. Mas maingat ngayon na may tamang pagkakasunod-sunod at laki.
Habang ginagawa niya ito, abala sila sa kanilang munting mundo. Hindi namamalayan ng isang anino na dumaan sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid. Si Dayang. Huminto ito, hindi pumasok. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang dalawa, ang yaya at ang bata, na magkalapit. Ang mga ulo ay halos magkadikit. Ang kanilang atensyon ay nakatuon sa liwanag mula sa tablet. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Kislap, isang ngiting hindi kailanman ibinigay sa kanya, isang ngiting pag-aari ng babaeng matagal na niyang kinaiinggitan. Hindi nagsalita si Dayang. Isang malamig na kislap lang ang dumaan sa kanyang mga mata bago siya tahimik na naglakad palayo. Ngunit ang katahimikan na yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng kwarto, wala silang kamalay-malay. Tinapos ni Kislap ang pagguhit sa bituin. At sa sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Isang munting simbolo ng sobre, isang email icon, ang kumurap sa kanang sulok ng screen sa isang iglap bago ito tuluyang naglaho. Napakabilis ng pangyayari. Nakita ito ni Luningning, ngunit hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin noon. Baka isang error lang ng lumang sistema. Baka isang notifikasyon na matagal nang dapat lumabas. Ngunit may kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bago pa man siya makapagtanong, narinig nila ang malamig na boses ni Dayang mula sa labas ng pinto. Kislap! Oras na para sa iyong mga bitamina. Ang magic ng sandali ay biglang naglaho. Agad na itinago ni Kislap ang tablet sa ilalim ng unan. Ang nangiti sa kanyang mukha ay napalitan muli ng pamilyar na anino ng takot. Tumayo si Luningning, sinalubong ang pagpasok ni Dayang at naramdaman ang lamig na dala nito sa buong silid. Hindi na niya naisip pa ang kumurap na simbolo. Ang mas mahalaga ngayon ay protektahan ng bata mula sa bagyong paparating. Ngunit ang imahe ng munting sobre ay nanatili sa isang sulok ng kanyang isipan. Isang misteryong naghihintay, isang alaala na may dalang lihim. Libu-libong milya ang layo mula sa Hacienda del Mar, sa loob ng isang conference room na gawa sa salamin at bakal sa Hong Kong. Nakaupo si Kaylan Monteclaro sa gitna ng isang negosasyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ang mga numero, porsyento at market projections ay nagliliparan sa ere. Ito ang kanyang mundo, malamig, kalkulado at kontrolado. Dito, siya ang hari. Ngunit nang hapong yun, hindi siya makapag-focus. Ang isip niya ay lumilipad. Bumabalik sa isang mansyon sa Pilipinas na pilit niyang tinatakasan. Sa ilalim ng mesa, umilaw ang screen ng kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Dayang. Binasa niya ito nang hindi ipinapahalata sa mga kausap. From, Dayang mahal, kumusta? Huwag mo na kaming alalahanin dito. Medyo matigas lang ang ulo ni Kislap ngayon. Ayaw na namang kumain. Palagay ko, hindi maganda ang impluwensya ng bagong yaya sa kanya. Kumunot ang noo ni Kaylan. Isinantabi niya ang mensahe. Mga problema sa bahay, mga simpleng bagay na kayang ayusin ni Dayang. Iyon naman ang dahilan kung bakit siya naroon. Sinubukan niyang ibalik ang kanyang atensyon sa pulong. Ngunit ang maliit na lason sa mensahe ay nagsimula nang gumapang sa kanyang isipan. Hindi maganda ang impluwensya. Pasimple niyang binuksan ang gallery ng kanyang telepono. Isang litrato ang nakasave doon. Si Kislap, noong mas bata pa ito, nakasakay sa kanyang balikat. Ang tawa ng anak niya sa litratong yon ay tila isang malayong alaala na lamang. Kailan nga ba niya huling narinig ang tawang iyon? Muling vibrate ang kanyang telepono. Isa pang mensahe. From, Dayang nagtantrums na naman siya. Hinahanap ka. Sinisigawan niya ako. Pasensya na. Mahal. Ginagawa ko ang lahat. Ang pangalawang mensahe ay may kasama ng panunumbat. Biglang nakaramdam si Kaylan ng inis. Inis kay Dayang sa pag-istorbo sa kanya. Inis sa yaya na tila hindi magampanan ang trabaho nito. At isang malalim na inis sa sarili na hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi na siya nakatiis.
Nagpaalam siya sandali sa mga kamiting at lumabas ng conference room. Ang bintana ay tanawang nagliliwanag na syudad. Dinial niya ang numero ni Dayang. "Hello, mahal," sagot ni Dayang. Ang boses ay tila pagod na pagod. "Dayang, anong nangyayari dyan?" tanong ni Kaylan. Ang boses ay mababa at may diin. "Bakit sinasabi mong nagtatantrum si Kislap?" "Kaylan, ayokong istorbuhin ka. Sagutin mo na lang ang tanong ko." Nagbuntong hininga si Dayang sa kabilang linya. "Hindi ko alam, Kaylan. Mula nang dumating ang babaeng yon, naging sumpungin si Kislap." Palasagot. Ayaw sumunod. Ngayon, biglang may narinig si Kaylan sa background. Isang pamilyar na boses ng bata, humihikbi. "Ayoko. Si Yaya Ning! Gusto ko si Yaya Ning!" Ang sigaw ni Kislap ay malinaw. Hindi ito sigaw ng isang batang nagtatantrums. Ito ay sigaw ng isang batang nagmamakaawa. At ang hinahanap nito ay ang mismong taong sinasabi ni Dayang na masamang impluensya. "Dayang, ano yon?" tanong ni Kaylan. Ang puso niya ay biglang nagsimulang kumabog ng kakaiba. "Ah, wala, mahal." Mabilis na sagot ni Dayang. Ang boses ay halatang natataranta. "Kailangan ko nang ibaba ito. Kailangan ako ng anak mo." At bago pa man makasagot si Kaylan, pinatay na ni Dayang ang tawag. Naiwan si Kaylan na nakatayo. Hawak ang teleponong tahimik na. Ang ingay ng syudad sa labas ay hindi na niya marinig. Ang tanging umuugong sa kanyang isipan ay ang sigaw ng kanyang anak. "Gusto ko si Yaya Ning." Hindi nagtugma ang mga sinasabi ni Dayang sa naririnig niya. Mayroong mali. Isang pakiramdam ng pagkabalisa. Isang bagay na matagal na niyang ibinabaon sa ilalim ng trabaho at mga meeting. Ang unti-unting umakyat sa kanyang lalamunan. Naalala niya ang huling sinabi ng kanyang asawa bago ito pumanaw. "Alagaan mo ang anak natin, Kaylan. Huwag mo siyang pababayaan." Isang alon ng pagkakasala ang biglang humampas sa kanya. Pinababayaan na ba niya ang kanyang anak? Ipinagkakatiwala niya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa mga salita lamang, sa mga text message, habang siya ay nasa kabilang panig ng mundo. Bumalik siya sa conference room. Ang mga business partners niya ay naghihintay. Tiningnan niya ang mga ito, ang mga mukha ng mga taong ang tanging iniisip ay pera at kapangyarihan. Dati ganun din siya. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay tila walang kwenta. "Gentlemen," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit pinal. "I apologize. A family emergency has come up. We will have to postpone this meeting." Bago pa man makasagot ang sinuman, tumalikod na siya at naglakad palabas. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng kanyang personal assistant. "Cancel all my meetings for the rest of the week." Utos niya habang naglalakad nang mabilis papalayo. "And book me the next available flight out. To Manila. Yes, right now." Hindi niya sinabi kay Dayang. Hindi niya sinabi kahit kanino. Uuwi siya. At sa pagkakataong ito, hindi siya makikinig sa mga kwento. Siya mismo ang titingin. Siya mismo ang aalam kung ano ang totoong nangyayari sa loob ng kanyang malamig na paraiso. Ang balita nang bigla ang pag-uwi ni Kaylan ay dumating sa Hacienda del Mar na parang isang lihim na kidlat. Isang maikling text message mula sa kanyang sekretarya ang natanggap ni Dayang. "Sir Kaylan's ETA is 3 p.m. He requested for his arrival to be a surprise." Isang pamilyar na ngiti ang sumilay sa labi ni Dayang. Isang ngiting malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. Ito na ang pagkakataon. Ito na ang huling piyesa sa kanyang plano. Mayroon siyang ilang oras para ihanda ang entablado para sa kanyang pinakamalaking pag-arte. Sa hardin, walang kamalay-malay si Luning Ningning sa paparating na bagyo. Masaya silang naglalaro ni Kislap malapit sa swimming pool. Isang malawak na swimming pool na matagal nang hindi nilalagyan ng tubig. Ang asul na tiles nito ay tuyo at naghihintay.
Ipinapakita ni Ning kay Kislap kung paano gumawa ng mga korona gamit ang dahon ng niyog. Ang tawa ng bata ay malayang lumilipad sa hangin, isang tunog na nagbibigay buhay sa tahimik na hasyenda. Sa gitna ng kanilang kasiyahan, lumapit si Dayang. Ang kanyang muka ay kalmado, ang kanyang boses ay tila ordinaryo. "Luningning," sabi niya, "pakikuha mo naman ang mga lumang gamit pang garden sa bodega sa likod ng bahay. May mga ipapaayos ako." Walang pagdududang tumango si Ning. "Sige po, senyora. Kislap, dito ka lang ha. Babalik agad si Yaya." Ngumiti siya sa bata bago tumayo at naglakad patungo sa lumang bodega. Ang bodega ay isang maliit na gusaling gawa sa kahoy, amoy lupa at mga lumang kasangkapan. Pumasok si Ning sa medyo madilim na loob, hinahanap ang mga gamit na sinasabi ni Dayang. Nang makarinig siya ng isang malakas na kalabog sa kanyang likuran, napalingon siya. Ang mabigat na pinto ng bodega ay nagsara. "Senyora Dayang," tawag niya, medyo naguguluhan. Sinubukan niyang pihitin ang seradura, ngunit hindi ito bumubukas. Doon niya narinig ang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso, ang matalas na tunog ng isang bakal na trangka na ibinababa mula sa labas. "Senyora, buksan niyo po ang pinto." Sigaw niya, ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Dumagundong ang mga kamao niya sa makapal na kahoy. "Senyora Dayang!" Ngunit ang tanging sagot na narinig niya ay ang papalayo nitong mga yapak. At pagkatapos noon, isang sigaw. Isang sigaw na kilalang kilala niya. "Yaya Ning!" Ang sigaw ni Kislap ay puno ng takot, na puno ng desperasyon si Luningning. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagkalabog sa pinto. "Kislap! Andito si Yaya! Huwag kang matakot!" Sigaw niya, ang boses ay paus na, ngunit alam niyang hindi siya naririnig ng bata. Sa labas, hinila ni Dayang ang umiiyak na si Kislap palapit sa gilid ng tuyong swimming pool. Yumuko siya, ang kanyang muka ay malapit sa muka ng bata. Ang kanyang boses ay isang nakakakilabot na bulong. "Sinasabi ko na sa'yo, pabigat ka. Isang pagkakamali, kagaya ng nanay mo." "Hindi totoo yan. Bitiwan mo ko." Pagpupumiglas ni Kislap. "Gusto mong makita ang yayaning mo?" Ngumisi si Dayang. "Hindi na siya babalik dahil sa'yo. Ikaw ang may kasalanan ng lahat." At sa huling salitang iyon, itinulak niya ang bata. Hindi ito isang malakas na tulak, ngunit sapat na para mawalan ng balanse ang isang maliit na bata sa gilid ng pool. Narinig ni Luningning ang malakas na kalabog na sinundan ng isang masakit na iyak ni Kislap. Ang tunog na yon ay sumira sa puso ni Luningning. Nawala siya sa sarili, sinisipa. Sinusuntok ang pinto na parang isang hayop na nakakulong. "Kislap!" Kasabay noon, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan na mabilis na huminto sa harap ng mansyon. Isang pinto ang bumukas at sumara, at isang boses na puno ng galit at pag-aalala ang sumigaw. "Anong nangyayari dito?" Ang boses ni Kaylan. Narinig ni Luningning ang pag-arte ni Dayang. "Kaylan, mahal." Ang bata. Nahulog siya. Ang pabaya niyang yaya. Iniwan lang siya. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Ang trangka ng bodega ay biglang itinaas. Ang pinto ay bumukas ng malakas. Si Luningning, pawis na pawis, magulo ang buhok, at may luha sa mga mata, ay nasilaw sa liwanag ng hapon. Nakatayo sa harap niya si Kaylan Monteclaro. Ang mukha ay isang maskara ng purong galit. Sa likod nito, buhat-buhat ni Dayang ang umiiyak na si Kislap na may galos sa braso at hawak ang paa na tila masakit. Ang daliri ni Dayang ay nakaturo ng diretso kay Luningning. "Siya, iniwan niya ang anak mo para lang magpahinga sa bodega." Hindi totoo." Nagsimulang magpaliwanag si Ning, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa hangin. Hindi nakinig si Kaylan. Ang nakita lang niya
ay ang ebidensya sa kanyang harapan, ang kanyang umiiyak at sugatang anak, ang kanyang nag-aalalang asawa, at ang isang yayang mukhang nagkasala. Ang hinala na itinanim ni Dayang sa kanyang isipan ay namulaklak na ngayon at naging isang hindi matitinag na katotohanan. Lumapit siya kay Luningning. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. "Umalis ka sa pamamahay ko," sabi niya. Ang bawat salita ay mababa at puno ng pagkasuklam. "Huwag ka nang magpapakita kahit kailan." Ang sakit sa paa ni Kislap ay wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Mula sa bintana ng kanyang kwarto, pinanood niya ang lahat. Pinanood niya kung paano kinaladkad palabas ng mga guwardiya ang kanyang yayaning. Umiiyak ito. Sumisigaw ng kanyang pangalan, ngunit walang boses na lumalabas. Parang isang pelikulang walang tunog. Nakita niya ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Ngunit ang kanyang papa ay nakatalikod lang, matigas na parang bato. Pinanood niya ang dahan-dahang pagsara ng malaking bakal na tarangkahan. At sa pagsara nito, nawala ang huling piraso ng liwanag sa kanyang munting mundo. Si Yaya Ning, ang kanyang kakampi, ang kanyang sikretong taguan ng nanangiti ay wala na. "Tingnan mo ang ginawa mo." Narinig niya ang boses sa kanyang likuran. Ang boses ni Tita Dayang niya, malamig at matalas. Hindi na kailangang magpanggap nito ngayon. Humarap si Kislap, nanginginig. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Kung naging mabait ka lang sana, nandito pa sana siya," sabi ni Dayang, dahan-dahang lumalapit. "Pero dahil pasaway ka, pinalayas siya. At kung may isusumbong ka sa papa mo tungkol sa nangyari kanina, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Naiintindihan mo ba?" Tumangulang si Kislap, hindi makapagsalita. Ang takot ay parang isang malamig na kamay na humihigpit sa kanyang lalamunan. Iniwan siyang mag-isa ni Dayang sa malawak na kwarto. Ang pinto ay isinara nang may kasamang pag-click ng lock. Narinig niya ang mga yapak nito na papalayo. Mag-isa na lang siya. Mag-isa na naman siya sa dilim. Humiga siya sa kama, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang paa niya ay kumikirot, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malaking-malaking butas sa kanyang puso. Siya ang may kasalanan. Sabi ni Tita Dayang, siya ang may kasalanan. Kung hindi lang siya naging pabigat, kung hindi lang niya laging hinahanap si Yayaning, siguro ay hindi ito magagalit. Siguro ay nandito pa ang yaya niya. Ang mga luha niya ay bumuhos na parang ulan. Walang tunog. Sanay na siyang umiyak ng tahimik. Sa hasyenda, walang nakikinig sa iyak ng isang bata. Sa kanyang pag-iyak, isang bagay ang nahagip ng kanyang paningin sa ilalim ng unan. Ang lumang tablet. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang screen, kahit basag, ay umilaw. Ang huling larawang nakabukas ay ang litrato nilang dalawa ni Yaya Ning. Kuha noong ginagawa nila ang korona ng dahon. Pareho silang nakangiti. Ang nangiti ni Kislap sa larawan ay parang ngiti ng ibang bata. Isang batang masaya at malaya. Habang tinititigan niya ang litrato, bumalik sa kanyang alaala ang isa pang alaala. Ang alaala ng kanyang ina. Kapag sobra ko na daw siyang namimiss, i-drawing ko lang ito. Malalaman daw niya agad na tinatawag ko siya. Ang secret code. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang iyon na lang ang natitira niyang pag-asa. Siguro, kung tatawagin niya ang kanyang mama sa langit, may mangyayaring milagro. Baka pakinggan siya nito. Baka may magbago. Binuksan niya ang drawing app. Ang puting canvas ay parang isang blankong papel na naghihintay ng kanyang mensahe. Ang mga daliri niya ay nanginginig, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil sa sakit at pangungulila. Sinimulan niyang gumuhit. Una, ang araw. Hindi ito perpektong bilog. Ang mga guhit sa paligid ay hindi pantay.
Ang bawat guhit ay may kasamang patak ng luha na tumutulo mula sa kanyang mga mata, papunta sa screen. Mama, tulong. Sumunod, ang mga alon. Giniginaw siya. Ang mga alon na ginuhit niya ay magulo, parang isang malakas na bagyo sa dagat. Ito ang nararamdaman niya sa loob niya. Isang malaking bagyo na sumisira sa lahat. Mama, natatakot po ako. At panghuli, ang bituin. Ang kamay niya ay pagod na. Ang pag-asa niya ay nauubos na. Ang huling guhit ng bituin ay naging isang mahabang linya pababa na para bang isang luhang humahaba. Mama, si Yayaning, kunin mo na po ako. Nang matapos ang huling guhit, wala siyang naramdamang pagbabago. Tahimik pa rin ang kwarto, madilim pa rin sa labas, walang milagrong dumating, walang anghel na bumaba mula sa langit. Ibinagsak niya ang tablet sa kama. Niyakap niya ang kanyang unan at doon ibinuhos ang lahat ng natitira niyang iyak hanggang sa ang kanyang mga hikbi ay naging mahinang pag-ungol na lang hanggang sa dalawin siya ng pagod at antok. Nakatulog si Kislap na hindi alam na ang kanyang munting guhit ng desperasyon, ang kanyang lihim na panawagan sa kanyang ina ay hindi napunta sa langit. Ito ay naging isang digital na sinol, isang maliit na data packet na naglakbay palabas ng hasyenda, dumaan sa mga network at satellite, tumawid ng karagatan, at pumasok sa isang gusali na gawa sa salamin at bakal sa Hong Kong. At sa loob ng isang mamahaling sasakyan na papunta sa airport, sa screen ng telepono ng isang lalaking gulong-gulo, ang isip at puno ng pagsisisi, isang email ang biglang pumasok. Hindi ito galing sa isang kumpanya, hindi ito isang business proposal. Ang email ay may isang kakaibang subject. Code, Sunwave Star Activated. Ang mamahaling sasakyan ay mabilis na tumatahak sa abalang kalsada ng Hong Kong patungo sa airport. Ngunit para kay Kaylan Monteclaro, ang paligid ay isang malabong tanawin lamang. Nakasandal ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Ngunit ang isip niya ay nasa libu-libong milya ang layo, sa loob ng hasyenda. Nagawa ko ang tama. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Pinrotektahan ko ang anak ko. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe na bumabalik sa kanya ay hindi ang mukha ng kanyang anak, kundi ang mukha ni Luningning, puno ng luha, puno ng pagkalito, habang kinakaladkad palabas. May isang bahagi sa kanya na nabagabag sa nakita niyang yon, isang munting tinig na nagsasabing may mali. Ngunit iwinaksin niya ito. Pinaniwalaan niya ang nakita ng kanyang mga mata, ang kwento ni Dayang. Mas madaling paniwalaan iyon. Sa gitna ng kanyang magulong isipan, vibrate ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Isang notification. Tiningnan niya ito nang walang gana. Inaakalang isa lamang itong email mula sa opisina. Ngunit ang subject line ay kakaiba. Hindi ito pangnegosyo. Subject, Code, Sunwave Star Activated. Kumunot ang noo ni Kaylan. Ang mga salitang iyon ay tila pamilyar. Isang bulong mula sa isang malayong nakaraan. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa, isang beses, habang nagkukwento tungkol sa isang lihim na laro nila ni Kislap. Isang bagay na hindi niya pinansin noon dahil abala siya sa trabaho. Dahil sa kuryosidad na may halong kaba, binuksan niya ang email. Ang bumungad sa kanya ay isang larawan, isang guhit kamay ng isang bata. Magulo, marahas, isang araw na parang sumisigaw, mga along nagwawala, at isang bituin na may isang guhit na humahaba, pababa, na parang isang luhang hindi mapigilan. Ang buong larawan ay may mga bakas ng basa, mga mantsa ng tuyong luha. Hindi ito isang masayang guhit, ito ay isang sigaw ng paghingi ng tulong. Sa ilalim ng larawan, may isang attachment. Voice Rec 103. Naramdaman ni Kaylan ang panlalamig ng kanyang dugo. May kung anong nagsasabi sa kanya na huwag itong pakinggan,
Nahayaan na lang. Ngunit ang imahe ng umiiyak na guhit ng kanyang anak ay hindi siya pinayagan. Kinuha niya ang kanyang wireless earbuds, isinuot sa kanyang mga tainga, at pinindot ang play. Ang una niyang narinig ay ingay ng hangin at mga tuyong dahon. Pagkatapos, isang boses. Ang boses ni Dayang, ngunit hindi ito ang boses na kilala niya. Ito ay malamig, walang kaluluwa, at puno ng kamandag. Pabigat ka. Isang pagkakamali. Kagaya ng nanay mo. Napahigpit ang hawak ni Kaylan sa telepono. Ang bawat salita ay parang isang patalim na tumusok sa kanyang puso. Sumunod ang boses ng kanyang anak. Nanginginig ngunit palaban. Hindi totoo yan. Bitiwan mo ko. At pagkatapos, ang mga tunog na magiging bangungot niya habang buhay, isang maikling pagpupumiglas, isang mahinang kalabog, at ang nakakabasaggang pusong sigaw ni Kislap, puno ng sakit at takot. Nagtapos ang recording, ang tanging maririnig na lang ni Kaylan ay ang pagtibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang mga tainga. Ang lahat ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. Ang kapabayaan ni Luningning, ang pagtatantrums ni Kislap, ang pag-aalala ni Dayang. Lahat ay isang malaking, nakamamatay na palabas. At siya, ang matalino, ang makapangyarihang Kaylan Monteclaro, ay naging pinakamalaking tanga sa lahat. Bulag siyang naniwala. Bulag siyang humusga. Ang galit na naramdaman niya kanina kay Luningning ay walang-wala kumpara sa apoy na biglang nagliyab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng galit para kay Dayang. Ngunit higit sa lahat, isang apoy ng matinding pagkasuklam para sa kanyang sarili. Alagaan mo ang anak natin, Kaylan. Huwag mo siyang pababayaan. Ang huling habilin ng kanyang asawa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Nabigo siya. Pinabayaan niya ang kanyang anak. Ipinagkatiwala niya ito sa isang halimaw habang siya ay abala sa pagpapayaman sa pagtatayo ng isang imperyong walang halaga kumpara sa isang hibla ng buhok ng kanyang anak. Stop the car. Utos niya sa driver. Ang kanyang boses ay garalgal at halos hindi makilala. Huminto ang sasakyan sa gilid ng daan. Bumaba si Kaylan. Hindi alintana ang mga busina ng ibang sasakyan. Sumandal siya sa sasakyan, sinubukang huminga, ngunit pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan. Doon sa isang dayuhang syudad, sa ilalim ng mga ilaw na walang pakialam, isang bagay ang nabasag sa loob niya. Ang maskara ng isang malamig at kontroladong CEO ay nalusaw, at ang lumabas ay isang ama na nasasaktan. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Ang mga kamay ay nanginginig. Idinial niya ang unang numero na pumasok sa kanyang isip. Ang numero ng kanyang abogado. Miguel, sabi niya, ang boses ay mababa at mapanganib. I want you to do something for me. I'm sending you a file. I want a full investigation on Dayang Soliman. Everything, and prepare the papers. I want her out of my house, out of my life. Permanently. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot ang kausap. May isa pa siyang kailangang tawagan. Isang tawag na mas mahirap gawin kaysa sa anumang business deal na hinarap niya. Nagring ito ng ilang beses. Sa bawat pagring, lalong bumibigat ang bato sa kanyang dibdib. Sa wakas, may sumagot. Hello. Ang boses ni Luningning. Paos. Umiiyak. Natahimik si Kaylan. Ano ang sasabihin niya? Paano siya hihingi ng tawad sa isang kasalanang hindi kayang burahin ng anumang salita? Luningning, sabi niya. Ang kanyang sariling boses ay basag na. Ako to, si Kaylan. Narinig niya ang biglaang katahimikan sa kabilang linya na sinundan ng isang mahinang paghikbi. Luningning, patawad, bulong niya. Ang mga salitang yon ay tila dayuhan sa kanyang dila. Ngunit ngayon, iyon na lang ang tanging salitang may kahulugan. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Luningning. Kailangan kita.
Huminto siya, lumunok, at ipinagpatuloy ang mga salitang pinakamahalaga sa lahat. Kailangan ka ni Kislap. Sumakay siyang muli sa kotse. To the airport, sabi niya sa driver. Ngunit ang destinasyon niya ay hindi na lang basta pag-uwi. Ito ay isang misyon. And find me the fastest way back. I don't care what it costs. Habang papalayo ang sasakyan, ang mga ilaw ng syudad ay nagmistulang mga bituin na mabilis na dumadaan. Ngunit sa isip ni Kaylan, iisang bituin lang ang mahalaga. Isang bituin na ginuhit ng kamay ng kanyang anak. Isang bituin na umiiyak. Uuwi siya, hindi para magalit, hindi para maningil. Uuwi siya para iligtas ang kanyang anak. Ang muling pagbabalik ni Luningning sa Hacienda del Mar ay ibang-iba sa kanyang pagdating. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Isang itim na sasakyan na pinadala ni Kaylan ang sumundo sa kanya sa munting paupahan kung saan siya pansamantalang tumuloy. Ang kanyang puso ay magkahalong kaba at determinasyon. Hindi na ito tungkol sa trabaho. Ito ay tungkol kay Kislap. Halos sabay na huminto ang sasakyan niya at ang helicopter na muling naghatid kay Kaylan sa helipad. Mula sa magkaibang direksyon, naglakad sila ng mabilis patungo sa iisang lugar, ang malaking pinto ng mansyon. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Ang kay Luningning ay puno ng pag-aalala. Ang kay Kaylan ay puno ng isang madilim at determinadong apoy. Walang salitang namutawi. Isang tango lang mula kay Kaylan ang nagsilbing senyas na magkasama sila sa laban na ito. Sa loob ng sala, natagpuan nila si Dayang. Nakaupo ito ng elegante sa isang sofa, nagbabasa ng isang fashion magazine at humihigop ng tsa. Ang eksena ay perpekto, isang larawan ng kapayapaan at karangyaan. Ngunit nang makita niya silang dalawa na magkasabay na pumasok, ang tasa ng tsa ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Kaylan, akala ko nasa Hong Kong ka pa? Sabi niya, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmadong disposisyon. At anong ginagawa ng babaeng yan dito? Hindi sumagot si Kaylan. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad, palapit sa gitna ng silid. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ikinonekta sa isang portable speaker na dala niya at pinindot ang play. Ang katahimikan ng sala ay binasag ng isang recording. Ang boses ni Dayang, malamig at malupit. Pabigat ka, isang pagkakamali, kagaya ng nanay mo. Ang sigaw ni Kislap, puno ng sakit at takot. Ang tasa ay tuluyang nahulog mula sa kamay ni Dayang, nabasag sa marmol na sahig at nagkalat ang tsaa na parang dugo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang maskara ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Ano? Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Mula sa anak ko, sagot ni Kaylan. Ang bawat salita ay mabigat at puno ng galit. Mula sa anak ko na tinangka mong sirain, mula sa anak ko na ipinagkatiwala ko sa iyo. Habang nagaganap ang komprontasyon, hindi na nag-aksaya ng panahon si Luningning. Ang tanging nasa isip niya ay si Kislap. Tahimik ngunit mabilis. Umakyat siya sa hagdanan. Tinungo ang kwarto ng bata. Nakalak ito. Walang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para kalampagin ang pinto. Kislap! Si Yaya Ning to! Buksan mo ang pinto! Sa loob, narinig ni Kislap ang boses. Hindi siya makapaniwala. Akala niya ay panaginip lang. Yaya Ning! Ako nga to, mahal. Buksan mo na. Narinig ni Luningning ang tunog ng pagpihit ng lock. Bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Kislap, payat, namumutla, at may bakas ng luha sa mga mata. Walang salitang namutawi. Niyakap lang ni Luningning ang bata nang napakahigpit na para bang hindi na niya ito bibitawan pa. Sa wakas, ligtas na ang alaga niya. Sa ibaba, ang sigawan ay lalong lumalakas. Ginawa ko ang lahat para sa iyo, Kaylan, para sa pamilyang ito.
Sigaw ni Dayang. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Hindi! Sagot ni Kaylan. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. Para sa pera. Para sa posisyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang lumabas mula sa pasilyo ng mga katulong. Si Manang Gunita. Sa kanyang muka ay mayroong takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Hindi lang yan ang ginawa niya, Senyorito Kaylan, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Matagal na po akong nanahimik sa takot. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko kung paano niya sinasaktan ng bata. Kapag wala kayo, nakita ko. Nakita ko rin po noong huling mga araw ni Senyora kung paano niya pinapalitan ang mga gamot nito ng ibang tableta. Ang revelasyon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng silid. Maging si Kaylan ay natigilan. Ang hinala niya ay mas malalim pa pala. Doon na tuluyang nawala sa sarili si Dayang. Ang kanyang desperasyon ay naging purong galit. Tumingin siya kay Kaylan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang demonyo. Oo, ginawa ko nga. Umamin siya. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Dahil dapat sa akin ang lahat ng ito, ako ang dapat na minahal mo, hindi ang kapatid kong walang kwenta. Palagi na lang siyang bida, palagi na lang siyang mas magaling. Kaya inagaw ko ang lahat sa kanya, ang asawa niya, ang anak niya, ang buhay niya, at dapat lang sa kanya yon. Tumalikod si Kaylan. Hindi na makayanan pang tingnan ang mukha ng babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Itinaas niya ang kanyang telepono at nag-dial. Security! Pumanhik kayo dito. Ngayon din. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok. Palabasin niyo siya sa pamamahay ko. Utos ni Kaylan. Ang boses ay walang emosyon. At siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan sa Hacienda del Mar. Habang kinakaladkad palabas si Dayang, nagpupumiglas ito na parang isang mabangis na hayop. Nang nasa may pinto na, huminto ito at huling lumingon kay Kaylan. Ang muka ay puno ng pagkasuklam. Akala mo ba tapos na? Sigaw niya, ang kanyang boses ay isang pangako ng paghihiganti. Hindi pa. Isinara ng mga gwardiya ang pinto. At sa wakas, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hasyenda. Ngunit hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikang nagbabadya ng pagtatapos ng isang madilim na kabanata at ang simula ng isang mahabang proseso ng paghilom. Lumipas ang ilang linggo. Ang anino ni Dayang Soliman ay tuluyan ng naglaho sa Hacienda del Mar. Sumailalim siya sa isang investigasyon at sa tulong ng testimonya ni Manang Gunita at iba pang ebidensya, naharap niya ang katarungan para sa lahat ng kanyang kasalanan. Ngunit kahit wala na ang pisikal na presensya niya, ang lason na iniwan niya ay nanatili. Isang lason na kumapit sa mga pader ng mansyon at sa puso ng isang batang lalaki. Ang dating malamig na katahimikan ay napalitan ng isang bagong uri ng katahimikan. Isang katahimikang mahirap basagin, puno ng mga hindi masabing salita. Si Kaylan Monteclaro, ang lalaking kayang magpatakbo ng isang pandaigdigang korporasyon, ay hindi alam kung paano patakbuhin ang sarili niyang tahanan. Si Kislap ay hindi na gaanong nagsasalita. Madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid. Sa gabi, nagigising siyang sumisigaw mula sa masamang panaginip. Ang trauma ay nag-iwan ng malalim na sugat na hindi nakikita ng mata. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Luningning. Siya ang naging liwanag sa madilim na hasyenda. Ang kanyang presensya ay nagdala ng kaunting init, ng kaunting normalidad. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat, siya ang naging tulay sa pagitan ng magamang matagal nang pinaghiwalay ng kalungkutan at kapabayaan. Bawat gabi, sinusubukan ni Kaylan. Kinakatok niya ang pinto ng kwarto ni Kislap. Dala-dala ang isang aklat pambata. Sa una, hindi siya pinagbubuksan. Ngunit hindi siya sumuko. Nauupo lang siya sa labas ng pinto
at doon nagbabasa ng malakas, umaasang naririnig siya ng kanyang anak. Isang gabi, habang nagbabasa siya tungkol sa isang prinsipe na lumalaban sa isang dragon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sumilip si Kislap. Ang mga mata ay nag-aalinlangan. Tapos na po? Mahina niyang tanong. Hindi pa, sagot ni Kaylan. Ang puso niya ay tumalon sa tuwa. Gusto mo bang ituloy natin sa loob? Tumango ang bata. Iyon ang kanilang unang hakbang, ngunit ang daan tungo sa paghihilom ay hindi madali. Minsan, sinusubukan ni Kaylan na yakapin si Kislap, ngunit ang bata ay napapaatras na para bang takot pa rin sa anumang biglaang galaw. Nasasaktan si Kaylan, ngunit naiintindihan niya. Kasalanan niya ito. Kailangan niyang pagbayaran. Isang hapon, nakita ni Kaylan si Luningning, Ningning at Kislap sa kusina. Nagtatawanan sila habang gumagawa ng paboritong merienda ng bata, mga bilog-bilog na gawa sa harina at asukal. Puno ng puting pulbos ang mukha ni Kislap at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Kaylan ang totoong saya sa mukha ng kanyang anak. Hindi siya pumasok. Nanood lang siya mula sa malayo, isang anino sa pintuan. Nararamdaman niya na para siyang isang dayuhan sa sarili niyang bahay. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Luningning sa hardin. Salamat, Ning, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina. Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung anong gagawin namin kung wala ka. Trabaho ko po yon, sir, sagot ni Ning. Hindi makatingin ng diretso. Hindi. Pagtatama ni Kaylan. Higit pa sa trabaho ang ginagawa mo. Lumapit siya. Turuan mo ako. Nagulat si Luningning. Po? Turuan mo ako. Ulit niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Turuan mo akong maging ama. Turuan mo akong pumasok sa mundo niya. Hindi ko alam kung paano. Kinabukasan, sa kusina, tinuruan ni Luningning si Kaylan kung paano gawin ang mga bilog-bilog. Ang lalaking sanay humawak ng mga mamahaling fountain pen ay nahihirapang magmasa ng harina. Ang CEO na nagpapasya sa kapalaran ng libu-libong empleyado ay hindi alam kung gaano karaming asukal ang ilalagay. Ngunit sa gitna ng kanilang katangahan, sa gitna ng nagkalat na harina, tumawa sila. At nang pumasok si Kislap sa kusina at makita ang kanyang papa na puno ng harina ang mukha, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Dinala ni Kaylan ang mag-ina sa sementeryo isang linggo. Pagkatapos noon, dinala nila ang mga paboritong bulaklak ng yumaong ina ni Kislap. Doon, sa harap ng malamig na lapida, sa unang pagkakataon, umiyak si Kaylan sa harap ng kanyang anak. Patawarin mo ako, mahal, sabi niya habang hinahaplos ang pangalan na nakaukit sa marmol. Pinabayaan ko siya. Pinabayaan ko kayo. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kislap. Patawarin mo si Papa, anak. Babawi ako sa'yo. Pangako. Niyakap ni Kislap ang kanyang ama. Isang mahigpit na yakap. At sa yakap na yon, nagsimulang maghilom ang mga sugat. Pauwi na sila nang hinarap ni Kaylan si Luningning habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan. Ang araw ay papalubog na, nag-iiwan ng kulay kahel at rosas na kulay sa langit. Ning, sabi niya, ang kanyang tono ay seryoso na. Gusto kong manatili ka, hindi bilang yaya, hindi bilang empleyado. Huminto siya. Tumingin siya sa mga mata ni Luningning. Ang kanyang tingin ay puno ng pasasalamat at isang damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Gusto kong manatili ka. Bilang bahagi ng pamilyang ito, ang alok ay nakabitin sa hangin. Tiningnan ni Luningning si Kaylan at pagkatapos ay kay Kislap na mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang ama. Nakita niya ang pag-asa sa mga mata ng dalawang lalaking natutong muling maging mag-ama. Ngumiti siya, isang nangiting may halong pag-aalinlangan pa rin, ngunit mayroon na ring pag-asa.
Pag-iisipan ko po, sir. Hindi na pinag-isipan pa ni Luningning ang alok ni Kaylan. Sa totoo lang, alam na niya ang sagot bago pa man ito itanong. Ang pananatili niya sa Hacienda del Mar ay hindi na isang desisyon na kailangang pag-isipan. Ito ay isang bagay na nararamdaman na niyang tama. Isang bagay na tila itinadhana. Hindi na siya isang yaya na binabayaran para mag-alaga. Siya ay isang pundasyon na tumutulong buuin muli ang isang nasirang tahanan. Ang sagot niya ay hindi sinabi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Isang maaraw na Sabado ng umaga, ginulat niya si Kislap. Gawa tayo ng saranggola. Sabi niya, hawak ang ilang manipis na patpat ng kawayan, sinulid, at makukulay na papel de hapon. Ang mga mata ng bata ay kumislap sa tuwa. Sa loob ng maraming buwan, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ning ang isang purong kagalakan ng isang bata sa mukha ni Kislap. Isang kagalakang hindi nababahiran ng takot o alinlangan. Sa malawak na damuhan sa likod ng mansyon, kung saan dati ay naganap ang bangungot ng bata, sinimulan nilang buuin ang kanilang obra. Si Kislap ang masigasig na taga-abot ng mga gamit. Si Luningning ang bihasang gumagawa. Ang kanyang mga daliri ay sanay sa mga simpleng gawaing kamay mula sa baryo Mahilom. Ilang sandali, lumabas si Kaylan mula sa mansyon. Dala ang isang tasa ng kape. Tumayo siya sa malayo. Pinapanood sila. Nakita ni Ning ang isang pamilyar na anino ng lungkot sa kanyang mukha. Ang anino ng isang taong hindi alam kung paano maging bahagi ng kasiyahan. Ngumiti si Luningning at sumenya sa kanya na lumapit. Sir Kaylan, kailangan po namin ng tulong niyo. Medyo mahina po ang hangin. Sabi niya, gumagawa ng dahilan. Nag-alinlangan si Kaylan, ngunit lumapit din. Anong gagawin ko? Tanong niya, tila isang baguhang empleyado sa harap ng kanyang boss. Hawakan niyo lang po ito. Sabi ni Ning, inaabot ang balangkas ng saranggola. Kailangan pong steady. Ang bilyonaryong sanay humawak ng kapalaran ng kanyang kumpanya ay naging alalay sa paggawa ng isang simpleng laruan. Ang kanyang mga galaw ay alanganin. Ang kanyang mga daliri ay tila hindi sanay sa paghawak ng sinulid at pandikit. Minsan, mali ang kanyang paghawak at muntik nang masira ang papel. Dahan-dahanan lang, Papa, sabi ni Kislap na may kasamang tawa. Sa halip na mainis, isang totoong nangiti ang gumuhit sa labi ni Kaylan. Ang tunog ng tawag na Papa na may kasamang saya ay isang musikang matagal na niyang hindi naririnig. Nang matapos ang saranggola, isang makulay na gawa ng pinagtagpi-tagping pagtutulungan, oras na para ito ay paliparin. Si Kaylan ang humawak sa PC. Si Kislap, hawak ang saranggola, ay tumakbo ng tumakbo. Sa una, bumabagsak ito, ngunit hindi sila sumuko. Sa pangatlong subok, sa tulong ng tamang ihip ng hangin at tamang tiyempo, ang saranggola ay umangat, dahan-dahan, pataas, hanggang sa ito ay naging isang makulay na tuldok sa malawak na asul na langit. Lumilipad na, Papa! Lumilipad na! Sigaw ni Kislap, tumatalon sa tuwa. At pagkatapos, isang tunog ang pumuno sa hangin. Isang tunog na nagpabura sa lahat ng kalungkutan at takot na bumalot sa hasyenda. Ang malinis at malakas na halakhak ni Kislap. Huminto si Luningning sa kanyang kinatatayuan. Hinayaan niyang pumasok sa kanyang puso ang tunog na yon. Sa tunog na yon, naramdaman niya na ang lahat ng hirap, lahat ng takot, at lahat ng luha ay nagkaroon ng halaga. Tumingin siya kay Kaylan. Nakatingin din pala ito sa kanya. Wala nang sir sa tingin na yon. Ang nakita niya ay pasasalamat. Isang pasasalamat na mas malalim pa sa anumang salita. Nakita niya ang paggalang at nakita niya ang simula ng isang bagay na bago. Isang bagay na pareho pa nilang hindi pinapangalanan. Ang Hacienda del Mar sa kanilang likuran ay hindi na isang malamig na palasyo. Sa sikat ng araw, sa saliw ng halakhak ng isang bata,
Ito ay nagmistulang isang tunay na tahanan. Hindi pa perpekto ang lahat. Marami pang sugat ang kailangang maghilom. Marami pang tiwala ang kailangang buuin. Ngunit habang pinapanood ni Luningning ang mag-ama na magkahawak kamay na pinapalipad ang kanilang saranggula, alam niyang nasa tamang landas na sila. Dahil ang isang pamilya, tulad ng isang saranggula, ay hindi kailangan ng perpektong pagkakagawa. Ang kailangan lang nito ay tamang hangin ng pag-asa, matibay na pisin ng tiwala, at mga pusong handang magtulungan para sabay na lumipad. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang napakahalagang aral. Ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat. Ito ay nabubuo sa tapang na protektahan ang mga mahal sa buhay, sa pasensya na maghintay sa kanilang paggaling, at sa pag-asang kayang palitan ng liwanag ang pinakamadilim na nakaraan. Ang isang tahanan ay hindi nasusukat sa laki o karangyaan, kundi sa init ng pagmamahal at lakas ng tawanan na naririnig sa loob nito. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni na Luningning, Kaylan at Kislap. Naway may napulot kayong inspirasyon at pag-asa mula sa kanilang paglalakbay. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo. Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na pinaghiwalay ng tadhana? O isang kwento ng katatawanan at pagkakaibigan? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming bigyang buhay ang inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.